pong sinuri ng House Committee on Basic Education and Culture ang mga umiiral na seguridad sa mga paaralan kasunod po ng sunod-sunod na insidente ng kakahasa. At para nga po pag-usapan yan ang naging pagdinig. Makakapanayan po natin ang committee chairman at Pasig City Representative Roman Romulo. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Thank you for joining us. Yes, good morning, Andrea, Angela. Good morning at lahat na nakikinig nanonood. Good morning po sa ating lahat. Kong, base po sa mga naging pagdinig, ano-ano po yung mga school safety measures na sa tingin po ninyo ay kailangan ng repasuhin o mas palakasin po para po mas matiyak po natin, of course, yung kaligtasan po ng mga estudyante? Well, sa totoo po, iba na kasi talaga po ang panahon ngayon kaysa siguro nung panahon na, nung panahon na lumaki ako. No? Kasi ngayon talagang hindi na pwede yung simple lamang na security dun sa mga gates ng ating mga campuses. Kasi yun ang proposal kahapon, yun ang sinasabi sa amin ng DepEd na magdadagdag sila ng mga security na magtitingin ng mga bag at mga metal detector. Pero alam natin na medyo mas marami pang kailangan gawin ngayon. Kasi ngayon po, meron na talagang technology, may social media na eh. So sinasabi natin kahapon sa DepEd, baka panahon na rin na makapag-isip sila ng bagong protocol. Yung protocol po na kung saan pwede pong magsalita o magsabi sa kanila kahit anonymously ang mga magulang, mga mag-aaral, teaching and non-teaching, kung meron silang napapansin o nababasa sa mga social media pages na nakakabahala o pwedeng makaapekto dun sa ating mga iba-ibang campuses. Kasi talagang kailangan po talaga sumabay rin sa panahon ang Department of Education. Congressman, nabanggit nyo nga po yung mungkahi po ng DepEd, yung magdadagdag nga daw po ng security. Pero ano pa po yung mga pwede nyo pong ibahagi sa amin, yung mga pangunahing pong concern na lumabas doon po sa hearing? At ano naman yung mga konkretong hakbang, mga steps na inaasahan po natin na gagawin ng Kongreso kaugnay nga nito? Well, kasi pagdating naman po talaga sa mga batas o regulasyon, sa totoo, Andre, Angela, sinasabi ko nga na parang marami na talagang naipasa ang Kongreso, pati na-recommend na maamyendahan nila yung IRR nila. Example, yung good manners and right conduct, isinabatas na po namin sa Kongreso yan. Yung pagdadagdag nung pagbibigay ng karera at pag-engganyo sa ating mga registered guidance counselors na pumasok sa DepEd family. At syempre, alam natin kulang naman po talaga yung dami ng registered guidance counselor psychologist. Nag-create rin po kami sa ilalim ng isang batas na pwedeng gumawa ng mga school counselor associates. Lahat po yan, batas na po yan. Sa anti-bullying po, review na po ng House of Representatives yan. Nag-recommend po ang EDCOM 2 dyan na baka pinakamaganda dyan, yung IRR ay baguhin na lang ng DepEd. At ginawa na po nila yan last year. Kaya sinasabi po natin sa Department of Education, sa panahon ngayon, importante po talaga dito yung proactiveness ng Department of Education. Kailangan po talaga aggressive sila sa pag-implement at tingnan po nila yung iba-ibang mga bagong nangyayari sa kapaligiran natin. Mabanggit ko kanina yung teknolohiya. Alam natin na mayroon mga naudlot o nahuli po silang mga allegedly mga tangka sa ibang campuses natin sa pamamagitan kasi ng mga sa social media nila nakita po yun, nasabi sa kanila. So, kailangan talaga magka-protocol po tungkol sa bagay na ito, tungkol sa pagbibigay daan na pwedeng masabihan sila ng mga community kung meron sila napansin na kaiba na nababanggit o nasasabi sa social media pages. At syempre, yung coordination po sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, importante po paigtingin yon, lalo na rin po sa local government unit. Kailangan po talaga mas proactive, aggressive rin po yung ugnayan dyan. Kasi alam natin na hindi naman DepEd lang ang makakaresolba ng issue na ito, pero kailangan talaga yung buong komunidad. Well, Kong, it's good that you mentioned po itong usapin ng guidance counselor because talaga pong nagbukas po ulit itong mga usapin na ito dahil nga po dun sa Tacloban shooting. Pero yung sinasabi po ninyo na school counselor associates, naantala din po yung pag-hire sa kanila 10,000 school counselor associates po yun. Kahit alam po natin, pagkakaalam po namin, meron po talagang nakalaan na pondo doon. So I was wondering what happened there at gaano po ba ito makakaapekto ngayon, especially ngayon sa mga nangyayari po sa mga estudyante sa pagtugon po sa mental health? Well, ang totoo kasi niyan sa dating batas,
sa dating pinaiiral na polisiya ng Department of Education, ang pwede lang kasi na mag-serve as guidance counselor ay yung tinatawag na registered guidance counselor. Kaya sa totoo, napakakonti po niyan. Sa totoo, ipagsama mo po yung psychologist at saka registered guidance counselor sa buong Pilipinas. Mga 2-3 years ago, nung ginagawa yung batas na yan, more or less nilalampas ng 8,000. Pero syempre, hindi naman lahat papasok ng DepEd. We have 45 to 47,000 campuses ng DepEd. So that is why, sa batas na yan, nag-create po tayo ng bagong posisyon. Ito yung School Counselor Associates. Ito po yung mga, hindi po sila guidance counselors, hindi Yeah. sila psychologists, pero nakapagtapos sila, may degree sila, at dun sa degree na nakuha nila, nakadaan sila ng tinatawag na nakakuha sila ng 18 units of behavioral science at meron silang more or less mga 200 hours of training. Hindi sila mag-act as guidance counselors pero sila yung tutulong po para yung mga red flags, yung mga warning signs, sila yung makakakita agad niyan at mare-refer nila agad-agad doon sa ating mga guidance counselors. Sa ngayon po, no, tinanong rin natin kahapon yun. Paano ngayon since Wala hindi pa. naman tayo ganun karami na guidance counselors saka wala pang guidance counselor associates, sa Tacloban, ang banggit nila sa amin, at least sa region na doon na sumasakop sa Tacloban, meron sila more or less mga 3 na meron naman po sila mga eksperto na nandoon na tumutulong po kasi medyo na-traumatize rin po talaga yung ating mga mag-aaral, yung teaching and non-teaching personnel, pati yung mga magulang. Pero again, hindi po sapat yun. Kaya sinasabi nga natin sa Civil Service Commission ay sana i-deliberate na po nila itong tinatawag na quality standards para mabigyan ng DepEd ng items at makapag-umpisa nung pag-interview nila, pag-hire po ng mga school counselor associates. Kung pinag-aaralan nga ng DepEd, no, yung mandatory bag inspections, pero nabanggit nga kahapon ni DepEd ASEC, for example, yung Parañaque National High School, merong 14,000. Medyo nightmare daw yung bag inspection. Tingin niyo po ba kung sapat yun na hakbang at kaya bang ma-implemento yun? Kailangan pa ba ng ibang seguridad sa loob ng paaralan? Pati again, yung bag inspection, napakarami. Would it be tedious to inspect thousands and thousands of school bags? Andre, totoo yan. Yun ang sinasabi natin kahapon na yung hakbang nila na mag-bag inspection, sila rin ang nagsabi may limitasyon yan. Kasi paano po kung katulad ng binanggit na 14,000 students, tinanong rin po natin paano ngayon kung gano'n ang mangyari. Ang sagot nila sa atin ay dadamihan raw po nila yung mag-check. Pero kahit damihan mo po yun, talaga magkakadelay sa pagpasok. Kaya nga ang sinasabi natin, kailangan mag-adapt, mag-adjust ang DepEd. Meron na rin po talaga mga bago na mga nangyayari na pwede nilang doon pa lamang ay baka makita na nila, ma-warn na sila kung meron mga pwedeng mangyari. Katulad ang sinasabi ko nga, kailangan mag-adjust na sila, may protocol rin dapat sila para pwedeng masabihan sila ng isang estudyante nila, teacher nila, non-teaching nila, or kaya yung mga magulang, pag may napansin doon sa mga sa mga social media posts. Kasi yun naman na nangyari after the Tacloban incident, meron silang mga nahinto dahil dun sa mga nasabi sa kanila. Pero again po, no, hindi naman pwede na walang protocol o proseso yan. Kailangan magbigay sila ng protocol dyan para alam rin po ng mga community pag meron silang nakita. Ganito namin sasabihan ng DepEd. At ang DepEd naman, pwede mag-coordinate ka agad yan sa local law enforcement, sa LGU, para ma-check yan. Kasi yung bag inspection, medyo no, pag malaki yung populasyon ng paaralan, ang hirap niyan. Pangalawa, hindi po lahat ng paaralan o hindi lahat ng LGU natin ay kakayanin po na mag-hire ng maraming security guards. Talagang hindi rin po kakayanin yun. Kaya kailangan makagawa sila ng iba pang mga protocol. Okay. Sige po. Actually, marami po kaming gustong Oo itanong nga sa inyo, eh, but oo. unfortunately, we don't have much time. But hopefully po sa susunod, maimbitahan po namin kayo dito sa studio. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Representative Roman Romulo. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.